So, tayo po ay tumayo ngayon para po sa paggalang sa salita ng Panginoon. Amen. So, ating pong basahin in Proverbs 18:21. Basahin ko po sa English. Basahin niyo po sa Tagalog. Nakalagay po dyan, Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Sa Tagalog naman po, basahin niyo po. Amen. May God bless the reading of the word. Sige po, tayo po ay pumikit. Panginoon, salamat o Diyos sa araw na ito na patuloy naming nararanasan ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, O God. Lord, sa araw na ito, buksan mo po ang aming puso, ang aming isip sa iyong salita, Lord, at alisin ang anumang balakid upang hindi namin maunawaan ito, O God. Lord, anoint your servants, O God, servant, O God, at patuloy na mamutawi sa aking bibig, Panginoon, ang mga bagay na nagmumula sa iyo. Bless each and every one of us. Lord, katagpuin mo po, Panginoon, ang bawat may panalangin, ang bawat may hinaing, O God, sa iyo. And to you all the glory and all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So, ang ating topic for today ay ang Speak Life. Ibig sabihin, ang ating sasabihin, ang ating bibitawan ay buhay. So sabi po dyan, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences in Proverbs 18:21. So ito po ay hango sa Book of Proverbs. Pag sinabi pong Book of Proverbs, ito po ay Book of Wisdom. Amen po ba? May nakakaalam po ba nun? Pag sinabi pong wisdom, di ba? Pag sinabi pong wisdom, ang sinasabi nga po sa Biblia na ang puno ng wisdom ay ang may mga nakakatanda. Sa old age, wisdom comes of age. So bakit po sinasabing comes of age? Di ba? Marami ng experiences, good judgment na, alam na yung possible na mangyari, alam na yung pwedeng maging sitwasyon pag ito yung ginawa. And wisdom is reacting to situations according to what God would want us how to react. Ibig sabihin, pagka po may wisdom sa bawat sitwasyon, yung reaksyon natin, yung gagawin natin, naka-in-tune sa Panginoon. Kung ano yung gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Amen po ba? And the book of Proverbs aims for us to understand and enables us to look at life through God's eye. Ibig sabihin, yung pag binasa po natin yung Proverbs, ito yung mga situation na nangyayari sa atin, na nasa point of view ng Panginoon, kung ano yung gusto niyang gawin natin. Kung ito yung nangyayari, sa Proverbs, ito yung dapat natin gawin. So, hindi lang natin titignan yung nakikita natin sa Bible, sa Proverbs. Di ba? Sabi po dyan, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Ibig sabihin, alam na ng Panginoon na ang tao mahilig magsalita. Pero ang gusto ng Panginoon, pipiliin natin yung ating salita. Amen po ba? So ito po ay makikita natin, hindi pala mapapanood. Makikita natin sa Proverbs. So sabi po dyan, ang dila ay maaring magdala ng buhay o kamatayan. Kaya po tayo ay pinag-iingat. Hindi pa tayo dyan, anak. Doon pa tayo sa isa. Kaya tayo ay pinag-iingat. Amen po ba? So, ang bawat sasabihin natin, ang bawat bibig kasi nating mabuti o masama, ay sino po ba ang aani? Tayo. So, pag may sinabi tayong pangit sa kapwa natin, hindi lang siya yung hindi lang siya yung tatanggap nun, kundi tayo rin. Kasi sabi dyan, those who love to talk will reap the consequences. Kung ang mamumutawi sa ating bibig ay mabuti o masama, tayo ang aani ng bunga. Amen po ba? Amen. So ano po ba yung tongue? Ayan na. Tongue. Ayan yung tongue. Di ba sabi dyan sa dictionary, muscular organ in your mouth. So pag tinignan po natin yung tongue natin, physically, sa tingin po ba natin makakapanakit yung dila natin? Yung dila. Physically po, physically. Hindi naman makakakurot, di ba? Mas makakapanakit nga yung daliri, di ba? Makakakurot,
yung palad, makakahapalo, makakahampas. Pero kung physically, ang dila, hindi niya kayang makasakit. Pero sabi po diyan, kahit maliit yan, kayang-kaya niyang manakit. So kahit maliit yan, kapag ginamit sa mali, kaya-kayang makasakit. Pero pag ginamit sa tama, kayang-kayang magbigay ng pag-asa. Kayang-kayang maka-encourage. Kaya-kayang makapagbigay ng hope, di ba? Yung kawalan ng, di ba pag may nakakausap tayo sa isang, pag nagtatanong sa atin ng advice, sa problema, nasa tao kung kayang-kaya mo siyang i-discourage, wala na yan. Ala nang mangyayari dyan. Di ba? Ano mararamdaman ng tao? Pag ikaw sinabihan ka na, wala nang mangyayari sa'yo. Hanggang dyan ka na lang. Di ba masakit? Pero pag sinabi, hindi, sis or brother, kaya mo yan. Kaya pa ni Lord. Ano mangyayari? Nabubuhayan ka. Amen po ba? So indeed, the tongue has power. So ano po ba yung the power of the tongue? Yung next slide natin. It can hurt. Di ba? Sabi natin, makakapanakit siya. Yung chismis, pamimintas, yung mga paninira, di ba? Kayang-kayang manakit ng tao, ng damdamin ng tao. Yung kamukha ng sinabi natin, it can kill hope. Yung pag-asa ng tao, kaya mong patayin sa isang salita lang. Kayang sumira ng self-confidence. Di ba? Pagka may isang bata na madalas ginagawa natin to, yung bata na magandang-maganda, di ba? Confident na confident siya, sabihin mo ng kung ano-ano, ibuli mo. Maya-maya iiyak na. Why? Nawawalan siya ng confidence eh. Wrong information. Nakaka-create siya ng confusion. Di ba? Pag nagkwento ka na may mali siya, nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Marami tayong naririnig, marami na tayong nabalitaan na nag-away dahil hindi intindihan. Amen po ba? So ito yung negative power ng tongue. It can hurt, kill, destroy, create confusion, doubt, and chaos. Saan? Sa family, sa church, sa marriage, sa mag-asawa, sa society. So ito yung kayang gawing negative ng tongue. Sabi nga po dyan in James 3:5-6, basahin nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Ang boast na sinasabi po dyan, hindi pagyayabang, hindi kayabangan, kundi yung ating dila ay merong capacity na magkaroon ng massive effect, malaking epekto. Amen? Meron na po ba tayo na experience na ganyan? Sa maling kwento, sa maling usapan, lumaki-lumawak. Karaniwang nangyayari to. Meron pa po bang hindi nakaka-experience nito? Di ba? Na naka-experience ng mapagkwentuhan ng mali, mapagsabihan ng hindi tama. Nangyayari to. So in James 3:5-6, ang sabi po diyan, yung sa una, sa verse 4, yung kabayo daw saan may tali? Sa bibig. Di ba tinatalian yung kabayo sa bibig? Hindi busal. Ano po ba tawag doon? Ano tawag doon sa ganun? Hiya, sabi niya. Hindi yung tali. Ang tawag doon sa tali? Hindi ko alam. Isa yung inahawakan eh. Rein ba yun? Hindi, leash sa aso yun. Rein ba? Tama? So, di ba yung kabayo, may tali sa bibig. At yung hinete or yung kutsero, kung saan siya igigir, renda. Yun, nire-renda. Kung saan siya ginigir, pagka gustong kumaliwa, kakaliwa. Pag gustong kumanan, kakanan. So, kontrolado. Saan kinokontrol? Sa bibig. Ganon din daw ang dila natin. Kaya niyang kontrolin yung buong katawan natin. Amen po ba? So, sa dila daw, a man who learns to control his tongue will have gain all over his body. Kaya niya tayong dalhin kung saan tayo
kung saan natin gustong madala. 'Di ba? Kung gusto mong mapunta sa kabutihan, magsasabi ka ng kabutihan. At doon sa kaninang verse natin, sa Proverbs 18:21, ano sabi diyan? Aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. In connection to James 3:5-6, so lahat ng sasabihin mo, magaganap sa'yo, mabuti o masama. So yun yung power ng dila. Amen po ba? Nakakasunod po ba? Amen. So sa positive side, it can also encourage, enlighten, brings word of affirmation, brings blessing to oneself and to other people. We speak faith. It also brings life to an unfavorable situation. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sa isang tao, importante na ini-encourage. Yung mga mayroong pinagdadaanan, di ba? Sa ating mga anak, sa ating pamilya. Pag may nangyay, pansinin niyo po, yung mga reklamador, ano ang buhay? Mahirap. Yung very positive, ang laging sinasabi, maganda ang buhay. Amen po ba? So sabi po dyan, in Proverbs 16:13, righteous lips are the light of kings, and they love him that speaketh right. Sabi naman po sa Proverbs 21:23, whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Ano ibig sabihin po niyan? Malapit sa puso ng Panginoon ang nagsasabi ng tama. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So righteous lips are the delight of the kings. And they love him that speaketh right. Mahal ng Panginoon at kinalulugdan ng Panginoon ang taong laging nagsasabi ng tama. Amen po ba? Amen. So sabi pa dyan, at kung sino man ang iniingatan ng kanyang sinasabi, nalalayo sa kapahamakan. So bago pa tayo pinanganak, so kanina sinabi ko, paulit-ulit, alam na ng Panginoon na ang tao very merong uncontrolled language. Amen? Pagka nawala sa sarili, pagka out of the situation, masyadong masaya, masyadong malungkot, masyadong nagulat, minsan may mga bagay tayo na hindi nasasabi, na hindi natin alam, nakakaapekto sa atin, sa buong pagkatao natin. Amen po ba? So we must be careful with our words. Because number 1, God loves those who speak right. And number 2, keeps our soul in trouble. Amen po ba? So ini-establish ko lang po yung power ng tongue. So sabi po dyan, ulitin po natin, death and life are in the power of the tongue. Sabihin nga po natin, death and life are in the power of the tongue. So ngayon, iisipin natin, ano po ba ang lumalabas sa ating mga labi? Pag kinakausap natin yung mga anak natin, meron po bang lumalabas na positive? O ikaw, anak ko, napakatigas ng ulo ko. Hindi yung ulo ng anak, ulo ko. Amen? Ikaw, anak ko, napakatamad mo. Di ba? Ikaw talaga, hindi ka natitino. Minsan akala natin, dinidisiplina natin yung bata, pero hindi natin alam may nagaganap na pala sa spiritual, doon sa anak mo at sa'yo. Amen po ba? So ano po ba ang madalas lumalabas sa ating mga bibig? Pagpapala po ba o sumpa? Ano po? Sumpa yata. Kahapon po pinag-uusapan namin nila Jan, tsaka ni Papong. Ano sabi ni Papong? Ni Paring Jan. Hindi na daw siya magsasalita, nakakatakot pala. Sabi niya. Hindi, sabi ko hindi. Hindi pine-prevent ni Lord na magsalita tayo, but God is telling us to choose our words. Amen po ba? Minsan sa sobrang taas ng emotion natin, ang binibitawan na natin, sumpa. At minsan, dahil natatakot tayong makasakit ng kapwa natin, ano sinasabi natin? Nakikiayon na lang tayo. Diba? Ang hirap ng buhay. Oo nga. Diba?
Puro na, tumataas ang gasolina. Oo nga. Di ba? Nakalimutan na yung positive, yung blessing ng Panginoon. Di ba? So dapat very mindful tayo kasi aanihin ng bawat isa ang lahat ng lumalabas sa bibig natin. Amen po ba? So sabi nga po dyan in Numbers 14:28, so tell them, as surely as I live, declares the Lord. Sabay-sabay nga po natin sabihin, I will do to you the very thing I heard you say. So ano daw po ang sabi ng Panginoon? Sabihin mo sa kanila, gagawin ko sa kanila ang naririnig kong sinasabi nila. So pag sinasabi mong ang hirap ng buhay, lalong humihirap. At ito po, yung Numbers 14 na to, ito yung panahon na nagre-reklamo yung mga Israelita kay Aaron and Moses. Dapat nandun na lang kami sa Egypt papatayin mo pala kami dito wala kaming makain, namamatay kami sa gutom. So ito yung sinabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila na kung ano yung sinasabi nila, ayun ang gagawin ko. Amen. Amen. So naniniwala po ako at nananampalataya na ang bawat miyembro ng Miracle Maker Ministry ay walang reklamador. Amen. Malakas sa palakpak nga po sa Panginoon. At naniniwala po ako na lahat ng lumalabas sa bibig natin ay ang pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, totoo ba yun? Ano sagot? Amen. Amen. Sabihin mo, mula ngayon, ang lalabas sa bibig ko ay pagpapala. Para yon ang mangyayari sa akin. Amen po ba? Amen. Malakas sa palakpak nga po sa Panginoon. So sabi po dyan, ang human have a cultivating power. Ano po ba yung cultivating power? Ibig sabihin, may ability tayo na i-control yung situation natin. Kumbaga, igigiya natin kung saan natin gustong mapunta. Kunyari, meron tayong pinagdadaanan. Halimbawa, may sakit. Ano ba gusto ng may sakit? Kagalingan. So, kaya nating i-gear yung buhay natin papunta sa kagalingan. At kaya rin natin tong i-gear papunta sa walang kagalingan. Hindi ka maray, walang kagalingan. Amen po ba? So, kaya natin kontrolin yung sitwasyon natin or i-manipulate yung sitwasyon natin papunta sa lugar na gusto natin. Ayun ang power. Yun yung cultivating power ng tao. Kaya natin yung sitwasyon natin from malungkot, isipin natin yung masaya. Darating yung panahon, matatapos na tong problema ko. Or darating yung panahon, bumabaha, aaraw na. Amen ba? Amen. Para malakas yung amen sa araw. So, pinipili natin or hinahanap natin yung gusto nating mangyari. And the Word of God is a creative power. Ano po ibig sabihin nun? In Genesis 1 verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, mula sa wala, nagkakaroon. From darkness, nagkaroon ng light. Yun yung creative power. Wala po tayong creative power. Meron lang po tayong, ano sabi natin, cultivating power. Ano ibig sabihin po nun? Pag dineklara natin yung salita ng Diyos, which is creative power, yun yung magaganap sa atin. Amen po ba? Malakas sa palakpak nga po sa Panginoon. So, di ba in Matthew 8 verse 8, ano po sabi dyan nung centurion? Lord, I do not deserve to have you under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. Sabi dyan, Lord, di mo na kailangan pumunta. Ano lang kailangan? Salita. So mula sa pagkakaroon ng sakit, nagkaroon ng kagalingan. Amen po ba? So yun yung creative power ng Panginoon. God's word is a creative power. At sabi po doon ng centurion in chapter 9, in verse 9, for I myself am a man under authority,
with soldiers under me. Ibig sabihin, ako rin, Lord, naiintindihan ko to. Kasi may tauhan din ako. Pag sinabi ko sa tao ko, gawin mo to, sumusunod. At ang Panginoon, bilang our Creator, lumikha ng bawat nakikita natin, lahat ng bagay sa mundo, kaya niyang kontrolin. At kahit wala, kayang magkaroon, basta sinabi ng Panginoon. Amen po ba? Ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Isipin nga natin yung sitwasyon natin ngayon. Malaki bang problema natin? Kayang tanggalin ng Panginoon yan. Amen po ba? May sakit ba tayo? Kayang pagalingin ng Panginoon yan. Ano ba yung pangangailangan natin? Kayang ibigay ng Panginoon yan. Amen. God is limitless. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, God is unlimited God. Amen po ba? So sabi po dyan, when we speak God's word through God's creative power, our words become creative. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba? Ibig sabihin, pag sinabi mo yung salita ng Panginoon, pag sinabi mo yung pangako ng Panginoon sa iyo, matutupad sa iyo at sa akin. Amen po ba? Malakas sa palakpak nga po sa Panginoon. So anumang sitwasyon ng buhay mo, kaya mong iliko kung saan gusto ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? Yung mga payo natin, yung mga pinagdadaanan natin, di ba? Yung mga anak natin, sino po ba dito yung mga anak, hindi matikas ang ulo? Amen. Di ba? Sabi po dyan, in Psalms 112, blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His command. His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. So, ibig sabihin, ang idideklara natin yung mga anak natin, mga pinagpala. Amen. Sino po ba dito ang magulang? Amen. Mula ngayon, hindi na natin sasabihin na napakatamad mo, walang mangyayari sa'yo. Amen. Naku, hindi ka marunong maglinis, hihiga ka sa dumi. Diba? Yan ang madalas sinasabi. Ba't parang nagkakatinginan na yung mga magulang-magulang dito? Diba? Hindi ka marunong kumain, magtrabaho, kakain ka ng lupa. Diba? So hindi po. Dahil ang sabi ng Panginoon, the generation of the upright will be blessed. Sabihin mo nga, I am blessed. My generation is also blessed. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. So ngayon, iibahin na natin. Kung yung dating tawag mo sa anak mo, matigas ang ulo, ngayon hindi na, masunuri na. Kung dati ang tawag mo sa sakit, sakit ko, meron akong, ano sabi doon? Yung gout ko, yung rayuma ko, yung high blood ko, wag mo angkinin, hindi na sa'yo yan. Amen. Di ba sabi nga, by the stripe of Jesus, we are already healed. Di ba? Amen. Malakas sa palakpak nga po sa Panginoon. Speak life to our situation. Amen po ba? Wag yung puro negative. Mataas ang gas, kawawa na tayo. Hindi naman nagagas. Di ba? Mataas ang dollar. Wala namang dollar. Hayaan nyo na yun. Basta tayo blessed. Amen po ba? Amen. Malakas sa palakpak nga po sa Panginoon. Sabi po dyan, Psalms 26 verse 3, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ano ibig sabihin? Kahit ano mangyari sa mundo, magtaasan man ng inflation, kahit di mo alam kung ano ibig sabihin ng inflation, di ba? Kahit ang bigas umangat, hindi mo kailangan matakot dahil ang sabi ng Panginoon, goodness and mercy shall follow us. Amen po ba? Amen. So wag tayo natatakot. Amen po ba? Malakas sa palakpak nga po sa Panginoon. Learn to speak life in every situation. Amen po ba? Sino po ba dito natatakot pag nakakarinig ng balita? Minsan, di ba? So ngayon, iibahin na natin. Speak life. Di ba?
Meron akong kamag-anak noon. Pag nakarinig siya ng may namatay na atake sa puso, kinakabahan na siya, feeling niya siya'y kasunod. Wala na, masakit sa puso. Di ba? Pagka nakarinig siya na namatay ng bata, kinakabahan. Pag same age na, akala niya siya na yung kasunod. Kinain na ng negativity yung utak. Diba? So, yun ang nangyayari. Pansinin natin kung ano yung kinatatakutan mo, kung ano yung dinideklara mo, yun yung nangyayari. Amen? So, learn to speak life. Sabihin mo nga sa katabi mo, learn to speak life. Amen? Amen po ba? Malakas sa palakpak nga po sa ating Panginoon. How to speak life. Ayan po. Ayan na. Topic na tayo. Di po? How to speak life. Paano po ba tayo magsasalita ng buhay? Number 1, tame our tongue. Pag nakarinig tayo ng hindi maganda at kasiraan ng kapwa natin, kung bakit yung iba kating-kating ipamahagi. Di ba? Di ba? Bakit ang kahinaan ng Pilipino chismis? Di ba po? So ano po sabi dyan? If you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Kung gusto daw pong sumaya ang inyong buhay, hindi po humanap ng pangit. Ano ba sabi daw? Refrain from speaking evil. Sino po ba dito gustong masayang buhay? At hindi lang po masaya na enjoy life. Ibig sabihin, walang sakit, walang karamdaman, pinagpala, walang sakit ng ulo, and see many happy days. Ano daw po sa gagawin? Keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Alam ko po, wala nang sinungaling sa Miracle Maker Ministries. Amen. Malakas sa palakpak nga po sa Panginoon. At wala na rin nagsasabi ng hindi tama. Amen. Kaya lahat tayo nag-e-enjoy. Amen po ba? Parang giniginaw na sila, Daddy, bawasan mo kaya yun. Totoo daw, pwede po bang bawasan yung ating aircon? Sabi nga ni Rev Caris, hindi na daw po pang tao. Pang karne na. Amen? So para ulit-ulitin po natin, para po tayo sumaya, anong gagawin natin? Refrain from speaking evil. At dapat din po yung pagiging mabuti o yung mga sinasabi natin, hindi depende sa tao. Yung pagsasabi natin ng tama, hindi depende sa kausap natin. Amen po ba? Hindi dahil masama yung kausap natin, makikijoin na tayo, masama na rin, nag-e-enjoy tayo. Dapat kahit sino ang kausap natin, right ang lumalabas sa bibig natin. Godly ang lumalabas sa bibig natin. Amen po ba? Amen. Hindi may iwasan na may makausap tayo. Hindi may iwasan na by chance, may makakwentuhan tayo. Hindi siya parang situational. Pag mabuti yung kausap, mabuti ka. Pag masama yung kausap, masama. Amen po ba? Di ba lagi natin sinasabi, mabait ako kung mabait siya. Pero mas masama ako pag masama siya. Di ba? Yung mga karaniwang sinasabi ng mga ibang tao. Pero hindi eh. Dapat po, yung pagiging anak ng Diyos natin, hindi nakadepende sa kung sino yung kausap natin. Hindi pwedeng Kristiyano lang tayo pagka nandito sa church. Paglabas, hindi na tayo Christian. Ungodly word na yung lumalabas sa atin. Reklamo na yun na yung lumalabas sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So we need to be Christ-like, yung mga lumalabas sa bibig natin. Sino po ba ang sasaya kapag kahit tama ang sinasabi natin? Tayo. Amen po ba? So number 1, we should tame our tongue. Number 2,
sanctify our hearts. Ano po ba ang laman ng puso natin? Sabi po dyan, in Matthew 12:34, O generation of vipers, kayong mga ulupong. How can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kahit anong tago natin ng kasamaan, lalabas at lalabas. Amen po ba? Kung ano ang laman ng puso natin, lalabas at lalabas. At dapat po bilang anak ng Diyos, sinasanctify natin yung heart natin, ginagawang banal. Ina-align sa will ng ating Panginoon. Amen po ba? So hindi madadaya yan. Hindi makapagtatago yan. Lalabas at lalabas. When we hear or read the Word of God, huwag nating patigasin yung puso natin. Pag sinabi ng Lord, forgive, forgive. Pag sinabi ng Lord, repent, repent. Pag sinabi ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo, mahalin mo yung kapwa mo. Pag sinabi ng Diyos na mahalin mo siya ng buong buo, mahalin mo ng buong buo. Amen? Sabi nga paulit-ulit, ang obedience is equals to prosperity, equals to blessing, equals to healing. Amen po ba? Amen. So dapat yung motibo natin, yung puso natin, laging malinis. Amen po ba? Amen. Malakas na palakpak nga po sa Panginoon. And number 3, incline to God's Word. So para ma-tame natin yung dila natin, para ma-sanctify natin yung puso natin, dapat babad tayo sa salita ng Diyos. Paano mo malalaman ang sasabihin mo? Paano mo malalaman ang gagawin mo kung hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos? Kung every Sunday lang. Kasi pagdating ng Sunday, so the following Sunday, nakalimutan na. Meron pa po bang nakakaalala dito kung ano yung pinag-aralan natin last Sunday? Diba? Minsan nangyayari, nakakaligtaan. So dapat every day, sabi po dyan, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3. Amen. So there, ano sabi dyan? For they are life to those who find them and healing to all their flesh. Pagka po ba tayo nasa Panginoon, marami ka pang hahanapin? Sa Diyos na kagalingan, nasa Diyos na pagpapala, nasa Diyos na ang buhay. Lalakaran na lang natin. Amen po ba? How can we declare life to our situation? Paano natin maidedeklara ang buhay sa buhay natin kung mas madalas tayo sa TikTok, kung mas madalas tayo sa Facebook, kung mas madalas tayo sa social media? Di ba po? Nowadays, ang nagiging problema po ng Christianity sa buong mundo, ang mga kabataan, nagsisimba na lang sa TikTok. Kung ano na lang yung mapanood. Ang nagiging problema sa TikTok, ilang minutes ang TikTok? Sino yung mga TikTokers dito? 3 minutes? 4? 10? 10 minutes. 10 minutes. In 10 minutes time, pumuputol lang sila ng teaching, hindi buo. Kaya nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng rebellion. Nagkakaroon ng pagko-question. Amen po ba? So kailangan bumalik sa physical church. Kailangan everyday read the Word of God, hindi sa application. Amen po ba? Amen po ba? Minsan kasi hindi na natin nafa-fact check. Naalala ko nga, meron kami nakita nila Brother John. Shinare. Ano yung shinare, Daddy? Jacob. Wala naman pong Jacob sa Bible. At ang nakakalungkot, yung mga nagla-like, isa pa doon ang nanay ko. Nakalimutan ng i-check. Kasi ang nangyayari sa atin, pag may nabasa tayo, uy, parang maganda to ah.
Parang okay to sa sitwasyon ko ngayon na, i-share. Di ba? Okay lang magmahal, basta walang nasasaktan. Ay, natawa. Di ba? Hindi po. Pag maling pag-ibig, mali pa rin yun. Amen. Di ba? Wala naman akong tinatapakang tao. Pero mali iyon sa paningin ng Diyos. Amen ba? So dapat every day, day and night, Word of God, Bible, ang binabasa. Amen po ba? Spend more time learning God's promises on us. Para pag may dumating na problema, hindi ka sumasama sa agos. Pag may dumating na problema, kaya mong mag-declare ng buhay sa sitwasyon natin. Amen po ba? And number 4, speak God's creative word in every situation. Sabihin mo nga, speak God's in every situation. Ano ba sitwasyon natin ngayon? Ano po ba yung sitwasyon natin? Paano po natin kinakaharap? Kinakaharap mo bang mag-isa o kasama ang Panginoon? Amen. Baka kasi masyado na tayong dependent, nakakalimutan na natin na naghihintay lang si Lord. Amen po ba? So speak God's creative word in every situation. So dito po ako magtatapos. Sabi po diyan, tandaan nyo sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan ka batay sa iyong mga, ulitin nga po natin, pawawalang sala ka. Okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Pawawalang sala ka o paparusahan ka batay sa iyong mga salita. So, ibig sabihin, hindi lang pala natin aanihin yung mga sinasabi natin. Minsan, madalas pala, yung mga sinasabi nating mga walang kabuluhan, out of the situation, spur of the moment, sobrang saya, sobrang lungkot, sobrang galit. Akala natin baliwala lang yun. Akala natin walang effect yun. Pero ang sabi ng Panginoon, pawawalang sala ka o paparusahan ka batay sa iyong mga salita. In all honesty, lahat tayo ay guilty of saying things na hindi tama. Amen po ba? So at this moment, salamat sa Panginoon na nandito tayo para be reminded of God's love for us. Na kaya pa nating humingi ng tawad. Kaya pa nating ihingi ng tawad yung mga salitang hindi tama. Amen po ba? So ngayon, alalahanin natin. Maaring meron tayong nasabing hindi tama sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa sitwasyon ng buhay natin. Minsan nakapagsalita tayo ng hindi tama. May we all stand? Sige nga po, lahat po tayo tumayo. Sige, yumuko tayo pumikit. Isipin natin lahat yung mga nabanggit natin out of rebellion, out of galit, nakapagsalita tayo ng hindi tama. Kung ikaw ay anak sa magulang, kung nakapagsalita ka ng hindi tama sa magulang mo, sige, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Alalahanin mo lahat. At salamat dahil meron tayong pagkakataon na ihingi ng tawad to. Sige, taas natin ang ating mga kamay. Kung nandito man yung napagsabihan mo may nasabihan ka ng hindi tama, dito na kasama natin today, lapitan mo. Kung kino-convict ka ni Lord na lapitan mo, kung yung anak mo or magulang mo o kaibigan mo, asawa mo, na nakapagbitaw ka ng masakit, kahit hindi niya alam, sige, pwede mo siyang lapitan. Lapitan mo. Kung family kayo, sige, lapitan nyo.
Sige. Hindi naman kailangan magsalita, di ba? Sige, pumikit tayo. Isipin mo lahat yung pinapaisip ni Lord sa'yo. Diba? Minsan nakakahiya, hindi mo matanggap. Diba? Pero yung sinabi mo na namutawi sa bibig mo, kahit hindi mo intensyon yon, pero dahil galit ka nung panahon na yun, nasabi mo, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Sige. Sige, yung kumuko tayo lahat at pumikit. At kung ikaw naman ay nasabihan ng masasakit na salita, eto na yung time na i-release mo na yung pain and forgiveness. Kung nakaranas ka na masaktan through words, verbal abuse, this is the time din na i-release mo lahat ng pain, lahat ng anger. Sige. Yes. Lumalapit, Sige. di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, And from this day forward, tawaran sa'yo. mangako tayo na ang mamumutawi lang sa bibig natin ay ang pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos at ang buhay ng Kanyang salita. Sa bawat sitwasyon, nakakaharapin ng bawat isa. Siya sa atin Yes, Lord. Hallelujah. ang puso ko sa Sumunod tayo sa maikling panalangin. Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako tawarin mo po sa lahat ng nasambit ko na nasa bit na hindi nakalulugod sa iyo, nakalulugod na nakasakit sa aking kapwa, sakit sa aking na nakasakit sa iyo. sakit sa'yo. Panginoon, humihingi ako ng tawad Humingi ako ng tawad. at naniniwala po ako Naniniwala po na ako ay yung pinatawad ako na. ay pinatawad. Ako muna mananalangin. Panginoon, hallelujah. Salamat o Diyos sa iyong salita, Panginoon, na patuloy mo kaming binabago. Patuloy mong binubuksan ang aming puso, ang aming isip sa iyong salita, sa iyong mga revelation, O God. At sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na magbigyang buhay, Panginoon, na ang mga mamumutawing salita sa aming bibig ay ang buhay lamang, magbibigay buhay sa aming sitwasyon, Panginoon, sa aming kinaharap, at Ikaw ang mapapurihan at maluwalhati sa aming harapan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Malakas sa palakpak nga po sa ating Panginoon.